Nasaan na si Itay? Bakit hindi na naman natin kasabay kumain? Nandun sa kwarto. Tinatamad daw kumain eh. Nilalagnat daw siya. Ha? Nung isang araw pa yun ah. Baka kung ano na yun. Sinamahan niyo ba magpa-check up sa doktor? Sinabihan ko na siya pero ayaw. Konting lagnat lang naman daw. Magagastusan lang daw tayo. Ay, talagang tigas ng ulo ni tatay. Di bale, kakusapin ko siya mamaya. Naku, sasayangin mo lang ang oras mo. Para namang hindi mo kilala si Itay. Sobrang pasaway kaya niya kahit noong pang may libreng check-up sa ospital na pinagtatrabahuan ko. Hindi ko pa rin makumbinsi. Oo nga, Kuya Ruben. Hayaan na lang natin si Itay. Ay nako, hindi naman pwede yung ganon. Kahit nalagnat lang yun, hindi natin yung pwedeng baliwalain dahil baka sintomas lang yun ng iba pang sakit. Ay, sige, bahala ka, kausapin mo. Ewan ko lang kung makukumbinsi mo siya. Okay na ako. Nakainom na ako ng gamot. Ang kaso, ilang araw na pong pabalik-balik ang lagnat nyo. Baka po dengue na yan. Paano ako magkakadengge? Wala naman lamok dito sa atin. Tay, posible naman pong baka doon kayo nakagat ng lamok sa mga pinupuntahan nyo. Tamang-tama po, day off ko bukas. Sasamahan ko na po kayo sa doktor para magpa-check up. Ay nako, wag na anak. Dahil magagastusan ka lang. Mas malaki pong gastos kapag pinabayaan yung nararamdaman nyo. Tay, baka kung ano na po yan. Sabi ko naman sa'yo, walang anuman to. Oh, kita mo naman oh. Diba? Nawala na yung lagnat ko. Ay, naku tay. Huwag pong matigas ang ulo nyo. Sasamahan ko kayo sa doktor bukas. Sa ayaw at sa gusto nyo. Ayoko nga eh. Huwag ka nang makulit. Hindi mo ako mapipilit. Kapag sinabi kong ayoko, ayoko. Period, ha? Dok, kumusta na po mga laboratory test ni Itay? Okay naman ang resulta. Everything is normal. Oh, sabi ko naman sa'yo eh. Okay lang ako. Eh di yan oh, nagastusan ka lang. Ano ka ba, Tay? Mas mabuti na rin pong nalaman natin ang kalagayan nyo. At least mahimbing ang tulog natin mamaya. Ay, Ernesto, siya nga naman. Malapit ka nang maging senior citizen kaya dapat lang na nagpapa-check up ka ng regular. Huwag mo nang hintayin na may maramdaman ka muna bago ka magpakonsulta. Ang dami nila! Makabulan tayo! Oo, halika na! Ano yun? Bakit sila nagkakagulo at nagtatakbuhan? Totoo ba yung narinig ko? May mga zombie daw? Ay, naku, umalis na tayo rito. Tumakbo na tayo! Naku po, mga zombie na. Ang dami nila. Anong gagawin natin? Maghanap tayo ng kahit anong armas. Lalaban tayo! Pero, ang dami nila! Basta lalaban tayo! Naku po, aabutan nila ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, Diyos ko. Kinagat na nila ako. Wag! Bawa kayo sa akin! Wag! Tay! 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 Ako po ito. Kumalma nga kayo. Abigail? Salamat, nagising din kayo. Ang sakit ng anak ah. Pasensya na po tayo ha. Napalakas kasi. Sigaw kayo na sigaw. Pinuntahan ko kayo dito sa kwarto nyo kasi ang ingay nyo nga. Ano po bang nangyari? Binabangungot po ba kayo? Oo. Isang masamang panaginip. Hinahabol daw ako ng mga zombies. Hay nako, bawasan nyo na po kasi yung panonood ng horror movies. Ay, ano ka ba anak? Yun na nga lang ang libangan ko eh. Pipigilan niyo pa ako. Kulit naman, kaso nga po hindi magandang epekto sa inyo. Baka susunod. Hindi lang basta bangungot yan, baka malalang bangungot na yan. Ay, bakit kasi ayaw nyo na samahan ko kayo sa doktor? Ayan tuloy kung ano-anong napapanaginipan nyo. Ay, Siya nga naman po, Itay.
Ay nako, ano naman ang koneksyon nun sa panaginip ko? Tay, malay po natin kung sintomas yun na nagpapatunay may sakit na po kayo. O sige nga, ano naman ang sakit ko sa palagay nyo? Kaya nga po kailangan magpa-check up na kayo sa doktor para malaman natin kung ano talagang sakit nyo. Day off ko naman po bukas, kaya sasamahan ko na kayo. Nurse po ako sa ospital, kaya malaki po ang discount ninyo. Hindi na po ninyo dapat problemahin ang gastos, Itay. Kahit paanong sabihin nyo, hindi nyo ko mapipilit. Hayaan na lang ninyo ang tatay ninyo. Eh, di naman talaga matigas ang ulo ni Kuya Ernesto. Personal ang dahilan kung bakit hindi siya makumbinsing magpa-check up. Eh ano pong dahilan yun? Dahil ayaw niya na maging pabigat pa sa inyo. Konting gastos lang po yun. Pabigat na ba yun? Ganon talaga siya, Ruben. Masyadong maalalahanin sa kalagayan ninyo. Kinakalimutan ng sarili para sa kapakanan ninyong magkakapatid. Ay, sobra-sobra na nga po ang sakripisyo ni Itay sa amin eh. Bata pa lang po kami nang mamatay si Inay. Kaya si Itay na po ang tumayong tatay at nanay namin sa loob ng mahabang panahon. Tama ka. Mapagtiis talaga ang tatay ninyo. Ginawa niya ang lahat para maitaguyod kayo ni na Emily at Abigail. Pero kami na po ni Emily ang gumastos sa pag-aaral ni Abigail sa loob ng 2 taon dahil nawalan na po ng trabaho si Itay. Yun mismo ang dahilan. Kaya ayaw niya na maging pabigat sa inyo. Naging inutil na raw siya at palamunin. Umpisa nang mawalan siya ng trabaho. Ay, ano ba yan? Hindi naman dapat ganun ang takbo ng pag-iisip niya. Malalaki na kami kaya siya na dapat ang iniintindi namin. Ang init niyo po, Tay. Pinagpapawisan kayo. Bakit kasi pinatay niyo yung electric fan? Sandali lang, bubuhayin ko. Wag! Wag, ayoko. Hindi ako makahinga kapag mayroong hangin eh. Ha? Pero hindi po ba kayo naiinitan? Gusto niyo ng malamig na tubig? Ayoko rin ng tubig. Pero baka ma-dehydrate kayo niyan. Halos hindi pa kayo umiinom buong maghapon. Tapos, ang dami na rin ng pawis niyo. Basta pawis kayo tayo. Ayoko ng tubig. Diyos ko Ayoko rin naman, ng hangin. Tay. Ano ba yan? Mukhang kinukumbulsyon na kayo. Ay, dadalhin ko na po kayo sa ospital. Anong nangyayari kay Itay? Mabuti naman dumating ka na, Ate Emily. Inaapoy ng lagnat si Itay. At takot din siya sa hangin na tubig. Nurse ka, di ba? Kaya siguro naman may idea ka kung ano nangyayari kay tatay. Ano? Diyos ko naman, ito na nga bang sinasabi ko eh. Malala na ang kondisyon ni Itay. Bakit, ate? Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Malakas ang kutob ko. Baka may rabies na si Itay. Ano? Rabies? Nakagat ba ng aso si Itay? Siguro nga, at nasa last stage na ang mga sintomas niya. Napakaliit na ng chance of survival ni Itay. Ha? Ay, oy, wag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi pa mamamatay si Itay. Tay, nagsisisure na siya. At tumitirig ang mga mata. Daling na natin siya sa ospital, Abigail! Kumusta na po, Doc? Ano pong resulta ng diagnosis niyo? May rabies po ba si tatay? Hindi pa ako sigurado pero yun lang ang posibleng dahilan kung bakit nagkakagano ng tatay mo. Kaya tinurukan ko siya ng anti-rabies vaccine. Kung ganun, tama pala yung kutob ni ate at napakaliit na raw ng chance ng survival niya. Sa totoo lang, halos imposible nang makasurvive pa ang tatay mo. Isang himala na lang ang makakapagsalba ng buhay niya. Kaya manalangin ka na lang. Total, wala namang imposible sa Diyos. Sana nga po, Dok. Sana po maghimala ang Diyos. Tulungan po ninyo si Itay. Nagsisisure na po siya. At nagwawala. Teka, bakit dumudugo ang braso mo? Kinagat po ako ni Itay. Nako, kailangan malapatan ka agad yan ng lunas. At magpag-vaccine ka na rin ng anti-rabies. Tayo na po, Dok. Punta na po natin si Itay sa ICU.
Kumusta na yung braso mo? Masakit pa ba? Masakit pa nga po, Dok. Dahil 10 pong mga tahi. Ang laki pala ng sugat mo. Ikaw lang bang nakagat ng tatay mo? 2 po kami, Dok. At pareho po kami dahil 10 tahi din po ang bawat sugat. At nakainom na po kami ng antibiotic. Pero kailangan nyo pa rin mabakunahan ng anti-rabies. Nasaan na siya? Pagsasabayin ko na kayo. Naku, natatakot na po ako, Dok. Posible po bang magkarabis din po ako? Oo, posible yun. Kung hindi agad natin maagapan. Kaya kailangan mabakunahan kayo ng 4 na beses sa loob ng 2 linggo. Kumusta ng sugat mo sa braso? Heto, malapit nang gumaling. Mahigit 1 linggo na kasi. Nakatatlong bakuna na ako ng anti-rabies. Kaya may isa pa. Pero wala pa ring malay si Itay. Sana naman makasurvive pa siya. At kung sakaling hindi siya makarecover, ilang araw pa ba ang itatagal niya? Usually kasi, 2 hanggang 10 araw lang ang itinatagal ng isang pasyenteng may rabies. At pang 10 araw na ngayon ni Itay. Ibig mo bang sabihin, kapag nalagpasan ni Itay yung 10 araw, posibleng makarecover siya? Ganun na nga. Kaya hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Naging uliran at mabuting ama si Itay sa atin. Kaya hindi naman siguro siya pababayaan ng Diyos. Ayos! Nakumpleto na ang bakuna mo. Dok, sigurado na po kayang safe na ako. Oo naman. Kasi naagapan natin. Pero maiba po ako. Hanggang kailan po kayo magiging unconscious si Itay? Ay, nakatagal na siya ng 2 linggo. Kaya kung tutuusin, isa na yung himala. I just hope na dire-diretso na yon hanggang sa makarecover siya. Opo, Dok. Nagdadasal po ako gabi-gabi. Nadugtungan pa po ng Diyos ang buhay ni Itay. Itay, alam ko po, naririnig po ninyo ako kahit na unconscious kayo. At sana naman po ay lumaban kayo. Kapit lang, Itay. Hindi po kayo dapat sumuko. Kailangang makasurvive kayo para naman mabayaran namin ang lahat ng hirap at sakripisyong pinagdaanan ninyo ng dahil sa amin. Lumuluha po kayo, Itay. Ibig lang pong sabihin, naririnig ninyo ako at nagre-response kayo sa mga sinasabi ko. Sige, Itay. Kapit lang. At hindi kayo dapat bumitaw. Dahil mapagtatagumpayan natin ang laban na ito. May good news ako sa inyo. Conscious na si Itay. Nakausap ko na siya kanina. At wala na siya sa ICU. Nailipat na siya kanina sa private room. Talaga? Ay naku, salamat sa Panginoon. Dininig niyang panalangin natin. Good news nga yan, Emily. Pero may kasama rin niyang bad news. Anong bad news? 3 linggo na sa ICU si Itay. At ilang araw pa rin mako-confine siya sa private room. Kaya siguradong malaki ng hospital bill natin. Kuya Ruben, okay lang yon. At least buhay si Itay. At meron namang malaking discount dahil empleyado ako ng ospital. At kung sakaling kapusin tayo ng pondo, pwede namang bayaran natin ang installment, ang ating bill kahit na magkano pa yon. Salamat naman, Kuya Ernesto, at magaling ka na. Ang sabi ng doktor ay pwede ka nang umuwi bukas. Kaya nga siguro masamang damo ko kaya mahaba ang buhay ko. Huwag mo namang sabihin yan. Dahil ang totoo ay napakabuti mo. Ipinakita mo sa loob ng mahabang panahon ang pagiging ulirang ama mo sa mga anak mo. Ay, ito naman salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko ha. Nahihiya na kasi ako sa mga anak ko dahil
utang ang ipamamana ko sa kanila. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Dahil hindi kayang tapatan ng anumang halaga ang sakripisyo mo at pagsisikap para sa mga anak mo. Hindi ganun kadali para mabayaran nila ang utang na loob nila sa'yo. Ano ka ba naman? Hindi dapat na maging utang na loob nila yun sa akin. Dahil ginagampanan ko lang naman ang tungkulin ko bilang ama nila. Magkano ba ang hospital bill ko? Huwag mo nang alamin. Ang mahalaga buhay ka pa rin. At kahit pa 1 bilyon ay hindi kayang bilhin ang buhay ng isang tao. Pero nahihiya na nga ako sa mga anak ko. Ay, empleyado sa ospital na ito ang anak mo. Kaya malaki ang discount sa bill mo. At dahil magkaibigan tayo, 25% na lang ng professional fee kong siningil ko sa'yo. Nako, salamat dahil binigyan mo ako ng malaking discount kahit hindi pa ako senior citizen. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang isipin yung bill mo. Dahil sasakit lang ang ulo mo. At hindi naman masakit sa bulsa mo dahil hindi ikaw ang magbabayad. Yun na nga ang dahilan kung bakit nahihiya na ako sa mga anak ko. Ay, ano ka ba? Talagang ganun ang buhay. Dahil nung mga bata pa sila inalagaan mo sila at pinagsilbihan. At ngayong matanda ka na, sila naman ang dapat na mag-alaga at magsilbi sa'yo. Itay, nandito na po tayo sa lobby. Ano pong pakiramdam nyo? Excited na po ba kayo na makauwi sa atin? Ay nako anak, sinabi mo pa. Uwing-uwi na nga ako dahil naiinip na ako rito. Ay, nako talaga si Itay. Paano yan? Hanggang mamaya pa ang duty ko kaya hindi na ako makakasama sa inyo pa uwi. Okay lang, Ate Emily. Halos ikaw naman ang laging nagbabantay kay Itay O ano pang hinihintay natin? Uwi na tayo. Uy! Inarin siya! Bilisan niyo! Nakabalik na si Ronald! Nakahabol siya! Bilisan niyo! Tumakbo na kayo! Ano nangyari? Anong kaguluhan yun? May naghahabulan po sa second floor! Sinong Ronald yun, Emily? Siya yung isa pang nurse na kinagat ni Itay. Ha? Bakit nagkaganon? Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Sige na, umuwi na kayo. Bilisan ninyo at makamadamay pa kayo sa gulong nangyayari dito. Hindi ko kasi alam ang nangyari dahil nasa ibang ospital ako. Nagulat na lang ako nung mapanood ko sa flash report kaya pumunta ako agad rito. Nasaan na si Ronald? Tinurukan na po ng pampatulog at nakasuot na rin po siya ng straight jacket para hindi na siya makawala at muling mangagat. Kumusta naman yung mga nakagat niya? Nalunasan na po ang mga sugat nila pero under strict observation pa po sila. Sandali. Ilan ba yung nakagat niya? 6 po yung nandito. 2 nurse, 2 kamag-anak ng pasyente at yung 2 security guard na pumigil sa kanya. Pero meron din pong 2 pa pero wala po sila rito. Tumakbo na po sila sa sobrang takot. Ay, nako. Ikaw, kumusta ka naman? Natatakot na po ako, Doc. Paano po kung mangyari rin sa akin ang nangyari kay Ronald? 2 po kasi kami na nakagat ni Itay. Wala ka ba namang napansing kakaiba kay Ronald? Meron po. Nitong nakaraang ilang araw ay irritable po siya at madaling mapikon sa mga pasyenteng makukulit. Ikaw ba? Wala ka bang napansin sa sarili mo? Wala naman po. Pero natatakot pa rin po ako Ihanda mo na rin ang sarili mo dahil posible ring mangyari sa'yo nangyari kay Ronald. Kumusta na anak? Ano ba talagang nangyari kay Ronald? Hindi pa po matukoy ng mga doktor, Itay. Pero sa ngayon, patuloy pa rin po siya sa pagwawala ng magising siya. Hindi na po siya makausap ng matino dahil para pong baliw na siya Ganun ba? Anak, sa palagay mo ba, epekto yun ng kagat ko sa kanya?
May rabies na rin ba siya? Posible po yun dahil may epekto rin sa utak ang rabies. Pero hindi po madetect sa blood test niya na may rabies nga sila. Kahit yung iba pong laboratory, wala din pong indikasyon na rabies nga po yun. Ibig mo bang sabihin posibleng hindi rabies ang dahilan ng nangyari sa akin? Hindi naman po lahat ng uri ng rabies ay nadidetect sa iba't ibang laboratory exam. Kaya posible pa pong rabies nga po yun. Ganun ba? Kumusta naman ba yung mga nakagat niya? Sa ngayon po ay wala pa namang violent reaction. Negative din po sa rabies at mga laboratory exams. Pero patuloy po ang pag-monitor sa kalagayan nila. Pero, teka anak, di ba nakagat din kita? Bakit walang violent reaction na nangyari sa'yo? Ibig lang sabihin, hindi ka apektado ng kagat ko. Sana nga po, Itay. Pero natatakot pa rin po ako. Kaya patuloy na lang po ako sa pagdadasal. Dahil naniniwala po ako na ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Panginoon. Salamat naman at binisita mo ako. Siyempre, gusto ko lang alamin ang kalagayan mo. Okay ka lang ba? Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Okay ako. Bakit? May problema ba? Ay, wala naman. Tinitiyak ko lang kung magaling ka na talaga. Ay, oo naman. Maayos na ang pakiramdam ko. Teka lang meron sana akong itatanong sa'yo Ha? Pero nakalimutan ko na dahil nagwawala ka na at naging unconscious. At hindi ko rin naitanong nung nagkamalay ka na. Sige. Ano ba yung itatanong mo? Ernesto, ikaw ba nakagat ng aso? Oo, pero matagal na yon. Mahigit 20 taon na. Asong ulol pa nga nakakagat sa akin pero nagpagamot na ako sa isang albularyo. Kung ganon, kumpirmado, posibleng rabies nga ang dahilan ng nangyari sa'yo. Pero mahigit na ng 20 taon ang nakalipas. Posible pa ba yun? Oo, posible yun, pero napakadalang ng ganong kaso. At kadalasan, hindi na yon nadidetect sa mga laboratory exam. Pero nabakunahan na si Ronald ng anti-rabies vaccine, di ba? Bakit naapektuhan pa rin siya? Isa yan sa mga tanong ng mga doktor na sumusuri sa kanya. Pati na rin ang nangyari sa anak mo ay isa ring palaisipan. Nakagat mo rin siya pero hindi naman siya naapektuhan kaya hindi pa tapos ang pagsusuring ginagawa namin. Mabuti na lang at dumating na kayo. May bad news ako. Ha? Anong bad news? Patay na po si Ronald. About 30 minutes ago. Ganun ba? Eksaktong 1 linggo ang tinagal ng buhay niya. Yung mga pasyenteng nakagat niya, kumusta na sila? Iyon nga po ang isa pang bad news dahil pagkatapos pong may declare ang pagkamatay ni Ronald, ay nagwawala na rin sila at parang mga baliw na gustong mangagat. Ano? Bakit ganun kabilis? Halos 1 buwan na nakalipas bago nag-manifest kay Ronald yung rabies. Pagkatapos na makagat siya ng tatay mo. Tapos yung mga nakagat ni Ronald, 1 linggo lang. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Mas matindi ba ang rabies ni Ronald kumpara po sa rabies ni Itay? Parang ganun na nga. Dahil ang rabies ay isang uri ng deadly virus. At ang virus ay nag-mutate. Katulad ng COVID. Maraming variants ang lumabas katulad ng Alpha, Beta, Gamma, Delta at Omicron. Paano ho yan? Ano pong dapat nating gawin? Yan ang tututukan namin. Susuriin namin ang masinsinan ng mga pasyenteng nakagat ni Ronald. Nakakatakot naman ate. Para lang mga zombies o vampira dahil nakakahawa yung kagat nila. Kaya nga, bigla ko tuloy naalala yung movie series na pinapanood natin. Yung The Walking Dead. Ay, pwede ba? Wag mo nang ipaalala yun. Ayan bigla tuloy tumayo yung balahibo ko. Pelikula lang yun. Hindi yun mangyayari sa tunay na buhay. Nangyari na nga, di ba? Si tatay kinagat si Ronald. Tapos si Ronald nangagat na rin. Tapos
Tapos yung mga nakagat niya at gusto na rin mga gat, ay, mas nakakatakot na talaga. Parang ayoko nang tumabi sa'yo sa pagtulog niyon. Ano? Pati ba naman sa akin natatakot ka? Eh, nakagat ka rin ni tatay, di ba? Oo. Paano kung bigla ka rin mabaliw at kagatin mo ko? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Paano kung magbilang demonyo ka? Ayan tuloy. Biglang uminit ang katawan ko. Uy, ano nangyayari sa'yo? Bakit bigla? Ay, nakakainis ka naman eh. Gusto ko ng sariwang dugo. Ate, ano ba? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Kaya humanda ka. Dahil kakainin kita. Diyos ko. Emily, sa mga mata niya, parang nababaliw na siya. Parang totoo na to. Kailangan makatakpan ako. Aray ko, ano ba ako? Lampa ka naman pala. Nadapa ka pa sa sobrang takot mo. Sabi na nga, be, ginugood time mo lang ako. Isahan mo ako ron. Galing ng acting mo, ah. Ikaw naman kasi, kung ano-anong iniisip mo. Alam mo, malakas ang fighting spirit ko kaya walang masamang mangyayari sa akin. Abigail, Emily, alam niyo na ba? Ano yung kuya? Bakit tensyonado ka? Oo nga, kuya. Ano bang nangyari? May nasagap ka bang bad news? Oo, bad news nga. Nagkahagulo sa isang eskwelahan. Meron daw 2 estudyante ang nagwawala at bigla na lang nangagat ng kung sino-sino. Katulad na nangyari kay Ronald. Sino naman kaya ang mga yun? Alam ko na, baka sila yung 2 nakagat ni Ronald. Nakatakbo kasi sila at tumakas sa sobrang takot. Oo, baka sila nga yun. At mas matindi ang nangyari sa kanila dahil ang lahat ng nakagat nila, nangangagat na rin. Ano? Sobrang bilis naman. Yung mga nakagat ni Ronald ay 1 linggo munang lumipas bago nag-manifest yung virus. Tapos ngayon ay instant na? Ano ba yan? Nakakatakot na talaga. Para talaga mga zombie at saka vampira. Akala ko sa pelikulang nangyayari pero totoo nang nangyayari ngayon. Masyado nang mabilis ang pagkalat ng virus. Alam mo bang naka-quarantine ang buong eskwelahan? Wala nang pwedeng lumabas at pumasok sa school. Binabantayan na yun ng mga sundalo. Ano po bang klaseng virus yun? Rabies pa rin po ba yun? Hindi pa rin sigurado na rabies nga, kaya tinawag yung alien virus. Alien virus? Ang weird naman po. Hindi pa kasi namin ma-identify kung ano nga yun. Para lang UFO, unidentified flying object na kung saan mga alien daw ang nakasakay. Kaya yun, napagkasunduan ng mga eksperto na tawaging alien virus. Pero hindi naman po maganda ang nangyayari sa mga pasyente na kagat ni Ronald. Isa-isa na pong namamatay. Ubus na nga po yata sila lahat eh. Meron pang isang natirang buhay. At meron kaming natuklasan sa isang experiment na ginawa namin. Ano po yung experiment po na yon? Pinainom namin siya ng dugo. At maayos na ang pag-iisip niya. Nakakausap na ng matino pero hindi na siya makakain ng ordinaryong pagkain. Ayaw tanggapin ng katawan niya at isinusuka niya. Kung ganun po, hindi na siya normal. Dahil para lang vampira siya na nabubuhay sa dugo ng tao. Ganun na nga, pero oobserbahan pa namin siya. Titingnan namin kung anong mangyayari bukas. Tapos na po kayo sa pagkain, Itay? Oo, ay busog na ako. Tay, paano naman kayo mabubusog? Halos tinikman nyo lang yung pagkain eh. Ayan oh, ang dami pang natira sa pinggan nyo. Ay, ano ka ba? Nawalan na kasi ako ng gana. Bakit po, Itay? Apektado po ba kayo sa mga kasalukuyang nangyayari? Alam nyo naman, di ba? Sa akin nagmula ang virus na yon, kaya nakukonsensya na ako. Tay, hindi po nyo yung kasalanan kaya hindi rin po kayo dapat makonsensya. May halis mo ba sa akin ang hindi makonsensya? Wala pong may kagustuhan nito, Tay. Kaya wala rin pong dapat sisihin. Kaya kumain na po kayo at baka kung ano pang mangyari sa inyo.
Mas mabuti pa nga siguro kung namatay na lang agad ako eh. Wala na sanang mga pamilyang nagdudusa ngayon. Wala na pong mangyayari kahit pasisihin niyo ang sarili niyo. Hindi niyo na po mababaliktad ang sitwasyon. Kahit pa anong gawin niyo. Nababaliw na naman yung natitirang pasyente. Isang araw lang itinagal ng 1 litrong dugo. Kung ganon, hindi po solusyon ang dugo para sa mga infected person. Gano'n na nga. Siguradong mauubos ang mga blood bank kung yun ang gagawing solusyon. Meron pa po bang ibang paraan? Meron. Yun naman kung willing ka. Hindi ka kasi apektado ng virus kaya posible maging antidote yan dugo mo. 100 ml lang kukunin ko na blood sample. Titingnan ko kung ilang bakuna ang mapoproduce ko. Sige po, Doc. Gagawin ko po kung anong may tutulong ko para po sa kaligtasan ng kapwa ko. Ano pong resulta ng experiment po ninyo, Doc? Sinuri namin ang dugo mo. Nakita namin sa microscope kung paano pinapatay ng dugo mo ang alien virus. At 10 bakuna ang naproduce namin. Nasubok na po ba ninyo yon sa pasyenteng nakagat po ni Ronald? Oo, very effective talaga. Hindi lang tumino ang isip niya kundi nakakain na rin siya ng normal. Salamat naman po kung ganon. Ano po yung sunod na gagawin po ninyo? May naitutulong pa po ba ako? Oobserbahan muna namin kung ilang araw siya tatagal. At kung 100% ang effectivity, tsaka na lang ulit tayo mag-usap. Talaga, ate? Pwedeng gawing vaccine sa alien virus yung dugo mo? Hindi pa naman 100% sure yon dahil under observation pa yung mga pasyente. Nakausap mo na ba siya? Oo naman. Dahil nurse din siya na katulad ko at kaibigan ko pa. Pag nagkataon, magiging bayani ka. Ang dami na kayang affected. Siguradong mauubos ang dugo ko. Pero hindi pa rin sila gagaling lahat. Alam ko na, ate. Ibenta mo na lang ang dugo na pwedeng kunin sa'yo. Siguradong yayaman ka. Naisip ko na rin yan. Pero ayoko namang babayaran ako sa tulong na gagawin ko. Ibang klase naman ang mindset mo, kaya pwede ka na nga sigurong maging bayani. Isang linggo na po ang nakalipas, Doc. Kumusta na po ang pasyente po ninyo? Ay, wala pa ring pagbabago. Pero may gagawin pa kami dun sa siyam na vaccine. Susubukan namin na ibaba ang dosage. Baka pwede ng 5 ml. Pero saan naman po kayo kukuha ng panibagong pasyente? Ang balita ko po kasi ay marami nang namatay sa school na kung saan ay kumalat ang alien virus. Marami pa rin nakatakbong estudyante sa school bago yun na-quarantine ng otoridad. Kaya marami pa rin infected sa iba't ibang dako at patuloy na kumakalat. Pero hindi naman pwedeng madaliin ang paggawa ng vaccine. Kung sa bagay po, 500 ml lang naman ang maximum na amount ng dugo na pwede po mawala sa akin. At pwede ko po ulit-ulitin yon pagkatapos po ng 3 buwan. Pwede mo bang kausapin ang mga kapatid mo? Iisa kasi ang DNA nyo, kaya posible ring maging vaccine ang dugo nila. Sige po, Doc. Kakausapin ko po sila. Ano pong nangyayari sa inyo, Itay? O hindi, nanginginig na naman po kayo, tinaapoy ng lagnat. Ay, Diyos ko naman, bakit ngayon pa nangyari to? Ako lang mag-isa ang kasama ninyo. Sana naman dumating sina kuya at ate. Ano nangyayari kay Itay? Ay, salamat dumating ka na, kuya. Nagchichill na naman si Itay at inaapoy ng lagnat. Nangyari na to, di ba? Eh bakit naulit na naman? Ay, naku, biglang bumangon si Itay. Nalilisik ang mga mata niya. Kakainin ko kayo! Kakainin ko kayo! Hindi! Mukhang nababaliw na si Itay. Baka mga ganda naman siya. Huli ka! Kinagat ni tatay yung braso ko! Sinabi mo kaya ikaw naman ang kakainin ko.
Ako naman ang kinagat ni tatay sa braso! Abigail, tulungan mo ako! Kailangan maigapos natin si Itay! Pero masyado siyang malakas. Parang sinasabihan siya ng demonyo. Tay! Ano nangyayari kay Itay? Salamat dumating ka na, ate. Tulungan mo kami, nagwawala si tatay. Balikan ka kami. Salamat naman, kumalma na si Itay. Pero mukhang hindi pa rin matino ang isip niya. Oo nga. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Paano pala kung bigla na namang magwala si Itay? Okay lang. Nakagapos na siya. Hindi niya na tayo magagawang kagatin. Abigail, kumusta na pala yung sugat mo? Okay na. Ginamot na tayo ni ate, di ba? Mabuti na lang kumpleto tayo ng first aid kit at mga gamot. Ikaw, masakit pa ba yung kagat sa'yo ni tatay? Ayos lang pero medyo masakit pa eh. Ay, nasaan na ba si Emily? Ang sabi niya may gagawin lang siya sa CR kanina. Nandun pa rin ba siya? Nauuhaw ako. Sige po, tay. Kukuha ako ng tubig. Ayoko ng tubig. Dugo ang gusto ko. Iyon ang ibigay niyo sa akin. Heto na po ang dugo, Itay. Ipapainom ko na po sa inyo. Sige. Gusto ko yan. Nauuhaw na ako. Teka muna! Anong ibig sabihin nito? Bakit may bendang braso mo? Dugo mo ba yung nakalagay sa tasa? Oo, dugo ko nga ito. At huwag ka na muna magtanong. Ipapainom ko ito kay tatay. Sige na. Ibigay mo sa akin. Uhaw na ako. Heto na po. Inumin niyo na po, Sandali Itay. lang! Talaga bang alam mong ginagawa mo? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang magtanong. Kailangan ni Itay na makainom ng dugo. At kung hindi, mamamatay siya. Ano nangyari? Bakit bilang nakatulog si Itay pagkatapos na inumin yung dugo mo? Naging kalmado lang siguro siya kaya siya nakatulog. At isa pa, mabuti na yon para makapagpahinga siya. Sigurado ka ba? Paano kung lumala yung kondisyon ni Itay? Magtiwala kayo sa akin. Magiging maayos din ang lahat. Kumusta naman kayo? May epekto ba sa inyo ang kagat ni Itay? Anong nararamdaman ninyo ngayon? Wala namang kakaiba. Masakit lang ang braso ko dahil sa kagat niya. Ako rin. Sa palagay ko, walang epekto sa amin ang kagat ni Itay. Eh ikaw, okay ka lang ba? Baka mamaya magulat din kami sa'yo, katulad ni Itay. Walang ano man ito. Isang tasa lang naman ang dugong nawala sa akin. Kaya hindi ko yun ikamamatay. Siya nga pala, may sinabi sa akin si Doc Suarez. Posible rin daw na maging antidote sa alien virus ang dugo ninyo. Talaga? Sigurado ka ba? Oo, dahil pareho lang ang DNA ng mga dugo natin. Kita nyo naman, walang epekto sa inyo ang kagat ni Itay. Okay yan, ate. Dahil kung pwede rin maging vaccine ang dugo namin ni Kuya, magiging mayaman tayo. Ibenta natin yung mga dugo natin sa mataas na halaga. Ay nako, Abigail. Mukhang pera ka talaga. Hindi naman sa ganun. Dapat lang maging praktikal tayo. Tama si Abigail. Hindi naman dapat na libre yung dugo natin, no? Ano sila, sinuswerte? Sa tingin ko naman ay mag-aalok sila ng presyo. Pero hindi tayo dapat maging mapagsamantala. Pero hindi natin dapat ibenta ng mura. Dahil sigurado ako, tataasan ng mga producer ang presyo ng vaccine na gagawin nila. At hindi naman pwedeng sila lang kikita ng malaki. Dapat tayo rin. Oo, nagising na si Itay. Ano nangyari sa akin? Magaling na si Itay. Bumalik na siya sa normal. Oo nga. Bakit parang biglang gumanda yung aura nyo? Tay, bumata yung itsura nyo. Tama. Nag-iba rin ang pakiramdam ko. Parang bumata ako ng 10 taon at parang lumakas din ako Ang galing naman ng dugo mo, ate. Daig pa ang dugong bughaw. Ha? Ano bang pinagsasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan Tay,
Nagwawala na naman po kasi kayo kanina at kinagat nyo kami ni Kuya Ruben. Ha? Pero bumalik na po kayo sa normal pagkatapos na inumin nyo yung dugo ni ate? Ano? Ginawa ko yun? Naging vampira na ba ako? Positive ang resulta ng blood test nyo. Pwede rin gawing antidote vaccine sa alien virus. Talaga, Doc? Ayos, very good. Doc, bibili niyo ba yung mga dugo namin? Siya nga naman, Dok. At dapat magandang presyo ang ialok ninyo sa amin, ha? Ano ba kayo? Di ba kayo nahihiya sa pagiging garapal ninyo? Emily, okay lang yun. Merong katwiran ng mga kapatid mo. Buhay ng tao nakasalalay dito. Kaya dapat lang na makatarungan na magiging compensation ninyo. Hindi ako makapapayag. Pipigay niyo ba yung dugo ng mga anak ko? Ernesto, sapat na dugo lang ang kukunin namin sa kanila. Ang kaligtasan pa rin nila ang priority namin. Pero masyado nang marami ang infected ng alien virus. At marami na rin namamatay. Paano kung malaman ng madlaang tungkol sa antidote vaccine? Siguradong mag-uunahan sila na parang mga linta na sisipsipin ang dugo ng mga anak ko. Don't worry, Ernesto. Top secret to. At dahil konti ang supply at masyadong malaki ang demand, di uunahin namin ng mga mayayaman dahil itataas namin ang presyo. Lalong hindi ko yun mapapahintulutan. Gagamitin mo pa yung anak ko para pagsamantalahan ng mga kababayan natin? Bakit, Ernesto? Meron ka bang alam na ibang paraan? Meron. Ako ang unahin mo. Kahit ubusin mo ang dugo ko, ayos lang sa akin. Pero pakiusap, wag naman ang mga anak ko. Pero paano mangyayari yun? Kung ikaw nga mismo ay apektado ng alien virus, hindi lang minsan kundi 2 beses na nalagay sa peligro ang buhay mo. Iba na ako ngayon. Malaki na ang ipinagbago ko. Malakas ang kumpiyansa ko na pwede rin gawing antidote vaccine ang dugo ko. Paano yan, Kuya? Ayaw pumayag ni Itay sa gustong mangyari ni Dr. Suarez. Okay lang. Wala namang alam si Itay na nagbenta na tayo ng dugo. Di ba ilang bags lang sa'yo at ilang bags lang sa akin? Oo nga eh. Biruin mo na ibenta natin ng 300,000 ang bawat bag. Ay, sayang si ate. Hindi pa siya pwedeng kunan ng dugo. Oo nga eh. After 3 months pa uli siya pwedeng kunan ng dugo. Pero kinakabahan ako. Paano kung malaman ng mga tao na dugo natin ng antidote sa alien virus? Siguradong tudumugin tayo rito. Hindi mangyayari yun. Protektado tayo ni Dr. Suarez. Top secret yun, di ba? Kaya hindi tayo dapat na mabahala. Oh no! Tingnan mo, Kuya. May mga nagtatakbuhan papunta rito. Naku, patay mo kung sila yung mga infected ng virus. Oo nga, teka. Dito ba sila pupunta? Alam na ba nila? Teka muna. Parang si Tia Adela yung nauuna. Malamang siya yung inahabol ng mga infected ng virus. Oo, si Tia Adela nga. Tulungan niyo ako! May mga humahabol sa akin! Ako, ba't di niyo sinara yung gate? Pasensya na. Natatakot kasi ako. Sige po, ako na lang magsasara. Wag na, Kuya! Nandyan na sila! Mga halimaw sila. Kaya pumasok na tayo sa loob at isara natin ang lahat ng pintuan at bintana. Bakit ganun, Kuya? Iba na mga itsura nila. Para na nga mga halimaw. Mukhang zombies na sila. Hindi ko alam. Baka nag-evolve na yung virus. Kakaibang variant na siguro ng alien virus ang naka-infect sa kanila. O Diyos ko, gigibayin nila ang mga pintuan at bintana. Anong nangyayari dito? Oo nga, sino yung mga tao sa labas? Hindi sila mga tao, Itay. Mga halimaw sila. Ano pong gagawin natin? Napakarami nila. Siguradong magigiba tong pinto natin. Sige. Dito lang kayo sa loob. Haharapin ko sila. Magtago kayo sa itaas. May daan doon papunta sa bubong. Hindi na nila kayo masusundan. Sumama na po kayo sa amin! Hindi na ako sasama. Ililigtas ko kayo. Haharapin ko sila. Ano ba, Tay? Bumalik kayo rito! Paalam mga anak!
Tandaan nyo! Mahal na mahal ko kayo! Tulungan natin si Itay! Kinakain na siya ng mga halimaw! Pinagagawa ba tayo? Wala naman, di ba? Oh, Diyos ko! Tulungan po ninyo si Itay! Tingnan ninyo! Nagbago ang anyo ng mga lumalapa kay Kuya Ernesto! Naging normal na sila! Oo nga! At sila naman ang nilalapan ng iba pang mga halimaw! At nagbabago rin ang anyo ng mga halimaw na lumalapa sa kanila. Isa itong himala! Paano po ito nangyari, Doc? Gumaling ang lahat ng nakakagat kay Itay. At yung mga gumaling ay kinagat din ng mga infected ng virus at gumaling din sila. Ay, nagtataka rin ako kung paano nangyari yon. Marahil nag-evolve din ang antidote ng magsanib ang dugo mo at dugo ng tatay mo. Kita mo naman, gumaling lahat ang mga infected ng virus na humabol sa tiyahin ninyo. Natutuwa po ako sa pangyayaring yon. Pero nalulungkot din po ako dahil nagbuwis ng buhay si Itay. Halos maubos ang dugo niya. Kaya po, hindi na siya nakasurvive. Okay lang yon. Dahil naging makabuluhan naman ang pagkamatay ng tatay mo. Salamat sa Diyos. Dahil wala ng pandemya, matatahimik na tayo sa wakas. Oo nga. Pero ang buhay naman ni Itay ang naging kabayaran. Ganun talaga kadakila si Itay. Isinugal niya ang buhay niya para sa kaligtasan natin. Hanggang sa huling hibla ng buhay niya, kapakanan pa rin natin ang iniisip niya. Tama ka, Kuya. Dakila si Itay. Dahil dakila rin ang pagmamahal niya sa atin. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa